For the first time, natalo na rin ng Creamline ang defending champion na Kurashiki Ablaze ng Japan. Nagpakita ng kahangahangang bakbakan ang dalawang inaabangan ng lahat na magtunggali. Nagpakita ng matibay na loob ang Creamline at muling ipinamalas ang kanilang galing at nalampasan ang mga intense na rally at talagang determinadong talunin ang Kurashiki Ablaze. Sa loob lamang ng 4 na sets sa score na 25-22, 25-22, 26-28 at 25-21 na ginanap sa Mall of Asia Arena. Pareho nang naitala ng Creamline at Signal ang dalawang panalo at wala pang talong record sa Premier Volleyball League Invitational Conference 2024, habang pinutol ang matatag na dalawang panalo at walang talong record na simula ng Kurashiki Ablaze. Umpisa pa lang ng laban, nagpakita na ng magandang laban ang dalawang kupunan, lalo na ang Kurashiki Ablaze na alam naman natin kung paano sila kadisiplinado at likse pagdating sa laban. Pero ang Cool Smashers ay matagumpay na ipinanalo ang first set at second set, ngunit naging mainit ang bakbakan pagdating sa pangatlong set. Makailang beses nagtabla ang score habang makapigil hininga naman ang bawat long rally. At dito na muling bumangon ang Kurashiki Ablaze at pilit na inilulusot ang bola sa malapader na blockings ng Creamline. Pero nagawang maitabla ni Pons sa isang cross-court attack sa 24-all. Habang isang mainit na killer blocks naman ang pinalasap ni MG kay Yano sa isang mainit na long rally. Dahilan upang mag-match point ang Creamline, pero Sakit Tanabe ayaw papigil sa kanyang mga sunod-sunod na atake, bagay na di mapigilan ng Cool Smashers. Pero Pons, itinabla ulit sa isang cross-court kill at Taniguchi, nakakita ng buta sa down-the-line hit at sa huli, isang net touch naman ang nagawa ng Creamline dahilan upang ma-extend ng Kurashiki Ablaze ang third set sa score na 28-26. Pero sa fourth set, hindi na pinagbigyan pa na makadikit ng score ang Kurashiki Ablaze. Pinilit man ng Kurashiki na pantayan ang lakas at estratehiya ng Creamline, pero talagang bigay todo sina Pons at MG sa klase-klase nilang atake. Habang sa mainit na bakbakan, nagkaroon naman ng kalituhan sa substitution, kaya Ella De Jesus naging middle blocker. Bagay naman na ikinatuwa ng karamihan sa loob ng arena. Pero gayon pa man, sa 3 points lead na kalamangan, tinapos agad ni Erica Staunton sa isang cross-court kill ang laban sa score na 21-25. Ang tagumpay ay pinalakas ang pwesto ng Creamline sa tuktok ng standing kasama ang Signal na parehong may walang talo, habang ang Kurashiki Ablaze, bagong galing sa dominanting panalo laban sa EST Cola at Farm Fresh, ay tinanggap ang kanilang unang pagkatalo sa torneo. Ang pagkatalo ay nagmarka rin ng unang pagbagsak ng Kurashiki sa PVL Invitational mula nang sila ay magwagi sa nakaraang edisyon, kung saan kinuha ng Ablaze ang kampyonato sa isang dramatikong 5 set na panalo laban sa Cool Smashers. Sa adga ni MG, disiplina ang kailangan ng Creamline upang maitawid ang laban, na itinalaga bilang player of the game matapos magtala ng 19 points, kabilang ang 17 attacks at 2 killer blocks. Para kay MG, ang Kurashiki Ablaze ay may napakagandang sistema. Napakabilis na mga Hapon sa laro. Hindi man katangkaran ang kupunan, ngunit nagtatrabaho sila ng lubos sa depensa, lalo na sa kanilang defense pattern, mapa net man o floor defense. Ito ang isang bagay na binibigyan pansin ng Creamline. Dahil sa pagkamit ng Signal ng straight set na tagumpay laban sa EST Cola, ang panalo ng Creamline ay natakda ng mahalagang laban kontra sa HD Spikers sa Lunes. Ang mananalo sa mahalagang laban na ito ay magtatawid ng isang hakbang malapit sa pagkamit ng pwesto sa finals. Si Staunton at Pons ay patuloy sa kanilang magandang performance mula nang mag-anchor sa Creamline sa kanilang ika-9 na kampyonato sa kamakailang reinforced conference. Nagtala ng 21 at 13 points. Si Pons rin ay nagpakita ng galing sa depensa at nagtala ng 13 excellent digs at 21 excellent reception. Nagdagdag rin sina Panaga at ang playmaker na si Cal Negrito ng 8 puntos bawat isa, habang si Bea De Leon ay nag-ambag ng 4 na markers para sa Creamline. Bagamat nangunguna sa spiking statistics ang Ablaze na may 56-63, pero dominante naman ang Cool Smashers sa net na may 8 blocks, 6 na higit kaysa sa Ablaze.
Nakinabang ang Creamline sa hindi magandang resepsyon ng Kurashiki at nagtala ng 9 na aces habang nagbigay lamang ng 3 ang Ablaze. Nakinabang din ang Cool Smasher sa mga unforced error ng Kurashiki. Nagtala ng 21 points mula sa mga unforced errors, 7 higit sa kanilang ginawa. Si Saya Taniguchi, Tanabe at Mami Gonku ay nagtala ng 14, 13 at 11 points. Habang sina Yukino Yano, Mei Ching Lo ay nag-ambag ng 7 at 7 puntos para sa Kurashiki na for sure babawi at re-rebound ang mga Hapon sa bakbakan pero this time kontra naman sa HG Spikers sa Miyerkules. At yan ang lahat para sa ating update ngayon. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita mula sa mundo ng Philippine Volleyball. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-spike ang notification bell para hindi ma-miss ang mga susunod na video. Hanggang sa muli, patuloy na mag-spike at mag-dig sa ating channel. Saan ka? Nasaan ka ngayon? Nasa Japan ako. Charot. Hello. Miss na kita. I love you. Panalo na naman yan. May props ba ako, guys? Paano si Mayo si Eliza? Paano si Mayo si Eliza? Hey! 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 Hoy!